Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Casimiro Panlaan at shoutout kay Richard. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung ang dalawa ay nagtatag ng komunikasyon, kung gayon ang lahat ng iba pa, matagumpay man o hindi, magkakaroon na ng magandang momentum sa simula. Sa pag-iisip nito, patuloy na pinagmasdan ni Han Sanchen ang mga pagbabago sa harap niya. Di nagtagal, ang mga ants sa mga itlog ay matagumpay na nasira, na nagiging isang makapal na nakaimpake na itim na lugar. Matapos silang mag-hatch, nagsimula silang kumain ng mga burol na nakasalansan ng pagkain sa lugar, na nabubuhay ng maligaya. Ngunit unti-unting, habang ang mga ants ay lumaki ng malaki at mas malaki, may mas kaunti at mas kaunting mga bagay na madaling no sa paligid, at ang pagkain ay nagbago mula sa pinakaunang harina hanggang sa medyo mahirap at malaking pagkain. Ang mga bagay ay nagsimulang magkamali para sa pangkat na ito ng mga ants. Upang makipagkumpetensya para sa mga kanais-nais na posisyon at malambot na pagkain, nagsimula silang mag-atake sa bawat isa. Ang mga malalaki ay maaaring kumagat ng mas maliit hanggang sa kamatayan, at kung minsan ang mga mas maliit ay maaaring mag-sneak ng pag-atake at patayin ang mas malaki. Sa madaling sabi, ang mga sum-akop sa ganap na kapakipakinabang na mga posisyon sa dulo ay ang mas malakas. Ang mga mas maliit ay tumatagal ng mas kaunti at mas kaunting puwang, at ang kanilang pagkain ay mahirap, kaya ang kanilang paglaki ay nagiging mas mabagal. Sa pagdaan ng oras, ang mga mas malaki ay naging mas malaki at mas malaki dahil kumakain sila ng sobra, habang ang mga mas maliit ay naging mas payat dahil mas kaunti ang kanilang pagkain. Ito rin ay direktang naging sanhi ng kasalukuyang sitwasyon upang maging mas malaking, kasama ang mga malalaki na lumalakas at ang mga maliliit ay nagiging mas maliit at mas maliit. Sumimangot si Han Sanchen at unti-unting naintindihan muli ang isang bagay. Hindi ba ito ang tao? Dahil nakikipagkumpetensya sila para sa mga mapagkukunan at pumatay sa bawat isa, sa huli, ang malakas ay magiging mas malakas at mas malakas, habang ang mahina ay magiging mahina, at maaari lamang silang maging mga playthings at trampled na mga bagay ng malakas. Ang mga hayop ay ganito, at talagang ang mga tao ay ganito din. Ito ay lamang na ang mga tao ay naglalagay ng ibang disguise. Binago nila ito ng mga salita, tinatakpan nila ito ng mga aksyon, at pagkatapos ay nagbibigay sila ng mga magagandang kadahilanan. Gayunpaman, hindi hinatulan ni Han Sanchen ang pag-uugali na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kalikasan mismo ay may isang tiyak na kaligtasan ng pinakamababang. Sa pagdaan ng oras, natapos din ang mas malaki at mas malaking ants na kumakain ng mga malambot na bahagi. Sinimulan nilang kontrolin ang mas maliit na mga ants upang alisin ang mga matigas na bagay, at pagkatapos ay pinahihit ang mga mahirap. Ibigay ang mga bagay na ito sa kanila upang kumain. At ang mga maliliit na ants ay mas kaawa-awa. Ang mga mahirap na bagay ay hindi masarap na magsimula, at ang pagsira sa mga malambot ay karaniwang mag-aaksaya ng maraming enerhiya. Bilang isang resulta, ang lahat ng mga malambot na bagay na sa wakas ay tinanggal ay napunta sa mga bibig ng malalaking ants, at maaari lamang silang magpatuloy na kainin ang natitirang nalalabi sa mga mahirap na bagay. Wala na silang lakas upang masira ang mga mahirap sa mga malambot para makakain ang kanilang sarili, kaya iyon lang ang magagawa nila. Masyadong maraming mga mahirap na bagay ang gagawing mas mahina at mas payat ang kanilang mga katawan. Sa kalaunan, sila ay magiging mahina at mahina. Ang ilan ay mawawalan ng kakayahang pigilan, at ang ilan ay mamamatay ng direkta. Naunawaan ni Han Sanchen na ang kahulugan nito ay napakalinaw. Ang mga tao ay pumasok sa isang sibilisadong lipunan, at ang pang-aapi ng mahina ay nagsimulang bumaba. O sa madaling salita, naging mas nakatago ito. Ang pinalitan nito ay isa pang uri ng pang-aapi, na kilala rin bilang pagsasamantala.
Ito ang kaso para sa mga manipis na maliit na ants na ito. Sila ay naging mga tool ng mga malalaking ants, at sinasamantala ng mga malalaking ants ang lahat ng halaga na maaari nilang makagawa habang buhay sila. Hindi ba ito, pag-aani ng kapital? Si Han Sanchen ay naging mas interesado na malaman kung ano ang susunod na kapalaran ng mga ants. Dahil alam ni Han Sanchen na ang mga ants dito ay tila umuusbong ang kanilang sarili, ngunit sa katunayan, mas katulad sila ng mga metapora para sa mundo ngayon. Ito ay isang talinghaga para sa pag-unlad ng tao at nagsasabi tungkol sa pag-unlad at pagbagsak ng mundo ngayon. Sa pag-iisip nito, si Han Sanchen ay nanatiling mapagpasensya at patuloy na nagbasa. Di nagtagal, isang away ang sumabog sa mga malalaking ants. Gayunpaman, kung ano ang naiiba sa mga nakaraang fights ay na ngayon ay hindi nila ipinaglaban ang isa't isa, ngunit hayaan ang maliit na mga ants sa ilalim ng kanilang paglaban sa nasasakupan hanggang sa kamatayan. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay halos mas tiyak na hindi nila pinag-uusapan ang kasaysayan ng mga ants, ngunit talagang pinag-uusapan ang ebolusyon at pag-unlad ng mga tao. Dahil ang mga hayop ay bihirang tunggalian sa ganitong paraan. Ang mga tao lamang ang maaaring maprotektahan ang kanilang sarili at gumamit ng kanilang sariling mga kamay upang labanan hanggang sa kamatayan. Kapag nais ng mga hayop na ipaglaban ang trono, lahat sila ay umaasa sa kanilang sariling lakas, kanilang sariling laki, kanilang sariling lahat, at talagang hindi iyon ang kaso. Ito ba talaga ang iniisip ko? Ano ang susunod na mangyayari? Nagdududa si Han Sanchen. Dahil ang isa o dalawa sa mas malalaking langgam ay may mas mabangis na mga lalaki, at ganap na nanalo sa labanan, ang pinakamalaking langgam ay ganap na naging hari ng mga hari. Ang malalaking langgam na iyon ay hindi pinagkaaitan ng kanilang mga karapatan, masisiyahan pa rin sila sa sarili nilang mga katulong na langgam, ngunit kailangan nilang regular na magbayad ng isang tiyak na buwis sa pinakamalaking langgam. At nangangahulugan din ito na ang mga langgam, tulad ng mga tao, ay may maagang kabihasnan, na sinundan ng pagtatatag ng isang dinastiya. Sa asol na planeta, ipinanganak ni Yangxia ang unang emperador, pinag-isa ang mundo, at itinatag ang isang matatag at pinag-isang Sui dynasty. Sa katunayan, sila ay parehong malupit na dinastiya, ngunit dapat ding aminin na sila ay gumawa ng malaking kontribusyon sa pag-iisa ng buong sibilisasyon ng Yangxia. Pagkatapos nitong dalawang henerasyon ng mga emperador, tumaas ang kaunlaran ni Emperador Wu ng dinastiyang Han at dinastiyang Tang. Sa puntong ito, ang buong sibilisasyon ng Yangxia ay ganap na pinag-isa, at ang buong bansa ay pumasok sa isang napakamatatag na panahon ng mahusay na pagkakaisa. Gaano man ang pagbabago ng mga dinastiya sa hinaharap at kung paano umunlad ang hinaharap, ang Yangxia ay palaging magiging isang pinag-isang bansa, at maliban dito, ang ibang mga sibilisasyon ay hindi nakuha ang konsepto ng pagkakaisa. Ang resultang sitwasyon ay nahati na sila mula noon, at mula noon, nakabuo na sila ng bagong sitwasyon, ibig sabihin, maaari lamang silang maklasify ayon sa blood type o ethnicity. At ang pamamaraang ito ay tiyak na mapapahamak na maaari lamang silang umiral sa dibisyon magpakailanman, at hindi maipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon tulad ng sibilisasyong Yangxia. Ito ang magkaibang wakas ng dalawang sibilisasyon, kapag ang isang tao ay naging santo, natural, ang mundo ay magkakaisa mula noon, ang mga tao sa lupaing ito ay maaaring magkaisa at magkaisa, na bumubuo ng isang pino at kapaligiran ng pamilya. At ang ilan ay hindi makakapagdulot ng malaking kapangyarihan, kaya't maaari na lamang nilang gamitin ang pandarambong. Interesado si Han Sanchen sa kung anong paraan ang pipiliin ng grupong ito ng mga langgam. Ang ending ay medyo lampas sa inaasahan ni Han Sanchen. Ang mga langgam na ito ay nagkaroon ng alitan sibil ng maglaon, sa paglabas ng bagong batch ng mga langgam, ibinagsak nila ang dating rehimen, at sa mga bagong batch ng mga tao, may iba't ibang bagong hari. Di nagtagal pagkatapos na magsanib puwersa ang mga bagong haring ito upang mamuno, hindi nila nagustuhan ang isa't isa at nagsimulang mag-away sa isa't isa. Hindi nagtagal, bumalik ang mga tribong ito sa kani-kanilang mga hari. Sa katunayan, ito ang regression ng sibilisasyon. Sa kawalan ng ganap na pagkakaisa, may mga bagay na itinadhana na hindi magtatagal, lalo pa ang balanse. May disadvantage talaga ang Great Unification, and that is the management level. Sa madaling salita, kung ang nasa tuktok ng bundok ay isang pangkaraniwang talento, malamang na mapapalitan siya ng ibang puwersa.
tulad ng pagbabago sa pagitan ng mga dinastiya. Ngunit kung mayroong isang mahusay na pinuno, kung gayon ang panahong ito ng mahusay na pagkakaisa ay hindi magagapi, dahil ang lahat ng kanyang nasasakupan ay may posibilidad na magkaisa at lahat ay nagsusumikap para dito. Ito ay hindi isang separatistang rehimen sa ilalim ng separatist forces, ngunit isang separatist na rehimen sa ilalim ng separatist forces. I understand, this is not telling me about civilization, he is just telling me the history of the Bafang world. Ang paghahati ng mga puwersa ay nangangahulugan na magkakaroon ng paghaharap sa pagitan ng mga puwersa, at ang kasaganaan ng tao ay kadalasang lalakas bilang resulta. Ngunit sa kabilang banda, ang pag-upgrade ng komprontasyon ay maaaring mag-upgrade ng ilang teknolohiya, at maaari rin itong mag-upgrade ng ilang magic powers, dahil ito ay para sa layunin ng paghaharap. Ngunit ang ganitong uri ng paglala ay talagang magiging mas malaking salungatan sa huli. At ang gayong mga tunggalian ay maaaring umabot pa sa punto ng pagsira sa sibilisasyon, kaya, sa huli, lahat ay masisira. O isang kumpletong malamig na digmaan, na nagiging sanhi ng pag-unlad upang tumitigil o ganap na mahulog sa isang mabagal na proseso. Hindi nagtagal, ang kasaysayan ng mga langgam ay nahahati sa 4 na grupo. Ang iba ay naging puwersang may 3 paa, habang ang iba naman ay tila napipisil. Ngumiti si Han Sanchen, alam niya ang sinasabi niya, pagkatapos nito, ang 3 tunay na Diyos ay nagsimulang mamuno, at ang malas na taong hindi kasama ay ang angkan ng demonyo. Ang dahilan kung bakit sila ay inilarawan bilang mga malas ay hindi dahil sila ay naaawa sa mga demonyo, ngunit dahil sila ay tila nag-iisa at nag-iisa sa ganoong sitwasyon. Alam ni Han Sanchen na ito ay dapat na isang proseso ng pag-unlad sa modernong panahon, at ito ay magiging malapit na nauugnay sa kanyang sariling pag-unlad, dahil nagsimula na siyang lumitaw dito. Ngunit, paano ito matatapos? Bagamat ginawang medyo matatag ng 3 malalaking puwersa ang buong sitwasyon, kitang-kita na ang paghila sa isa't isa sa pagitan ng 3 pangunahing puwersa ay nagtakda rin sa buong mundo na tumimik. Dahan-daang umuunlad. Ang nag-iisang puwersa na naiwang nag-iisa ay unti-unting lumakas sa proseso ng pagkalimot, at nagbanta pa na wawasakin ang 3 pangunahing puwersa. Ngunit halatang hindi alam ng 3 puwersa ang potensyal na banta na ito, sila ay nakalubog pa rin sa kaluwalhatian ng nakaraan, at nasisiyahan pa rin sa kasiyahang hatiin ang mundo, o, lubog pa rin sila sa kagustuhan nilang sirain ang kalaban, sa pantasya. Mali, kasunod ng obserbasyon ni Han Sanchen, natuklasan ni Han Sanchen na ang sitwasyong ito ay hindi permanente, ngunit pansamantala lamang. Hindi nagtagal, 2 grupo ng mga langgam ang pumunta sa nakahiwalay na gilid at bumalik mamaya. Nangangahulugan ito na ang ilan sa 3 pangunahing puwersa ay nagsimulang makipagsabuatan sa mga demonyo para sa kanilang sariling mga ambisyon. Kung sasali ang mga demonyo, tuluyang masisira ang 3 bahagi ng istruktura ng mundo. Ang 2 puwersang nagdudugtong sa mga demonyo ay tila ginagamit ang mga kamay ng mga demonyo para sugpuin ang kalaban. Kung tutusin, inaakit lang nila ang mga lobo sa loob ng bahay at hinahayaan ang mga kalaban na makalusot. Kung may puwang, ang mga demonyo ay nagsasamantala sa kanila at nakikipaglaban sa isa't isa. Sa wakas ay naunawaan na ni Han Sanchen ang sitwasyon, ibig sabihin ba ay magugulo ang mundo ng Bafang? Anong sumunod na nangyari? Gusto ni Han Sanchen na malaman ang wakas, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng mga langgam ay biglang tumigil, at si Wu Bing ay tila na-freeze muli ang lahat. Kaya ang lahat ay ganap na naayos sa oras na ito. Wala na. Medyo natulala si Han Sanchen, nakita niya ang nakaraan mula sa kasalukuyan, at nang malapit na niyang makita ang hinaharap, sinabi nito sa iyon na may singil. Ang bayad ay hindi isang malaking deal, ang susi ay na ito ay ganap na nawala. Ito ay gumagawa ng mga tao na medyo nalulumbay. Matagal na naghintay si Han Sanchen, ngunit nanatili pa ring stagnant ang lugar. Alam ni Han Sanchen na wala talagang follow-up. Tumigil ang lahat dito. Anong ibig sabihin nito? Hindi napigilan ni Han Sanchen na magtanong. Bakit huminto? Biglang nagangat ng ulo si Han Sanchen. Hindi naman sa huminto siya, bagkus ay bumagal na ang mga galaw niya hanggang sa hindi na siya pinansin. Sa madaling salita, ang mga nakaraang galaw niya ay maaaring tumagal ng ilang dekada, daan, o kahit libu-libong taon sa bawang mundo. Gayunpaman, nakarating na tayo sa kasalukuyan, kaya ang bawat galaw niya ay mabagal ng maraming beses.
ang kanyang kasalukuyang paggalaw ay kasabay ng kasalukuyang panahon. Sa madaling salita, kung gustong malaman ni Han Sanchen ang resulta, syempre kaya niya, pagkatapos, maaari siyang manatili dito sa loob ng daan-daang taon, o kahit libu-libong taon, para makumplito ng mga langgam ang isang buong slow motion. Parang kapag nanood ka ng video, maaring 100x speed ang pag-play nito dati, pero kapag na-synchronize ang oras ng video sa kasalukuyang oras, pwede lang itong i-play pabalik sa normal na bilis. Kaya naman parang naramdaman ni Han Sanchen na biglang tumigil sa paggalaw ang mga langgam na ito. Hindi ba nakakalungkot manood? Nanlumo na hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang baba, pagkatapos gawin ito, wala siyang nakitang anumang impormasyon, at wala siyang nakitang labasan, natutunan lang niya ang ilang mga talaan ng mundo ng Bafang. Rough version pa rin. Sa pag-iisip nito, medyo nanlumo si Han Sanchen, malinaw naman, ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay upang makahanap ng isang labasan. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga langgam, ang tanging maaasahan ng Han Sanchen ay ang kanyang sarili. Mabilis na lumipad si Han Sanchen at naghanap sa paligid. Makalipas ang halos kalahating oras, ganap na binitawan ni Han Sanchen ang ganoong ideya, dahil nasuri na niya at nalaman na halos kapareho ng tanawin sa kanyang harapan ang paligid, at hindi niya makita ang gilid. Sa madaling salita, malamang na walang labasan mula sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi ito dapat mangyari, o sa madaling salita, ito ay ganap na hindi naaangkop. Kung may ganoong lugar, dapat may kaukulang labasan, hindi ito maaaring ganap na nakalock na lugar, ito ay isang walang hanggang katotohanan. Pero ang tanong, bukod dito, saan pa kaya ito? Nag-isip ng mabuti si Han Sanchen, at hindi niya alam kung gaano niya ito katagal na isip, pero may naintindihan siya bigla. Mukhang nakalimutan ko ang isa sa pinakamahalagang detalye. Biglang tumayo si Han Sanchen at mabilis na naglakad patungo sa lugar kung saan naroon ang mga langgam. Maya-maya, lumapit siya sa tumpok ng pagkain, nakatingin sa sandamakmak na pagkain, hindi niya maiwasang umiling, actually, ito ang totoong labasan, o ang sagot ko. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!